Wala po talaga kita doon na ginamit ng suspect doon sa pagpatay doon sa biktima. Wala pong inabutan na mga kagamitan doon. Posibleng lumayas yun ng bahay nang wala kayong alitan. Basta hanapin niyo siya. Dahil sa pangambang si Princess Dumantay nga, ang babaeng natagpuang wala ng buhay sa puso sa Bulacan, agad na nagtungo roon ang ama at kapatid ni Princess. Pagdating sa morgue, dito na kinumpirma ng kanyang kaanak na si Princess nga ang babae. Anak ko. Princess. Princess. Ako. Sino gumawa nito sa'yo? Princess. Princess. Hustisya ang sigaw ng isang mag-anak sa Bulacan matapos ang karumaldumal na pagkamatay ng kanilang 15 anyos na kaanak. Blanco pa ang pulisya sa kung sino ang suspect. Sa kanilang panayam sa GMA News ng ama ni Princess na si Rolando at sa kapatid na si Paulo, Sinatado niligan ako. Pagkasalanan ng bata. Dapat ako na lang. Hindi tao gumawa nun, hayop ang gumawa nun. Sana mabigyan po na ang katarungan yung anak ko. Kasi ang dami namin pangarap para sa kanya. Ang dami namin plano, ang dami namin gusto namin marating para sa kanya. Hindi namin inakala na mangyayari kay Princess. Napakahirap po tanggapin at hindi niya po deserve yung nangyari sa kanya. ayon sa isinagawang autopsy report ng Busos Police, ang mga tinamong sugat at matinding pagdurugo sa ulo ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ni Princess. Ang talagang cause of death niya ay doon sa pagpalo ng bato sa batok niya. Then, ayun nga, sinakal. May sakal pa na ginawa. Nagtamo rin si Princess ng mga sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan, ulo at mukha. Nakitaan din siya ng second-degree burns o matinding paso sa mga braso at bakas ng sakal sa leeg. Revealed that press deep laceration. So, 3, 5, 7, and 9 o'clock position with multiple abrasion with dried blood noted on the genital of the victim. Enjoy your meal, sir, ma'am. Agad na ipinaalam kay Perlita ang masamang balita. Hello? Okay na. Ano, kamusta? Si Princess, nakita na. Hindi siya makapagsalita. Oo, kasi lahat sila speechless. Basta yun lang. Nung pagkasabi nilang confirm, lahat kami natahimik na. Perlang! Perlang, ano ba nangyayari dyan? Pilit ko nang kinakalma yung sarili ko kahit na nagkakaiyak-iyak ako. Or what. Tapos yun, sinabi ko na lang sa sarili ko na hindi ako kailangan maging mahina kasi mas kailangan ako ng mga anak ko kasi hindi nila alam ano gagawin nila. Agad na umuwi si Perlita ng Pilipinas. Ilaw pa lang yung nakikita ko. Oo. Hindi ko kinakaya. Hindi ko kayang tumuloy. So nag-collapse ako. Nakikipaglabang ka sa emotion mo. Ang hirap pala nung ganun. Kailangan mo pa rin maging matatag. Unang reaction ko, parang alam mo yung sinasabi ko na hindi ikaw si Princess. Yun ang unang namutawi sa bibig ko. Hindi ito si Princess. Alam mo parang maloloka ka. Asan si Princess?
yun, naging mo siya, Naging palaisipan sa mga otoridad kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay kay Princess. Nagulat kami nung sinabi na siya ay 15 years old lang. Ngayon, inalam din po namin yung mga activities ni Princess kung saan po siya madalas pumupunta. At doon nga po, naikwento po nila na mahilig po talagang magbisikleta po si Princess. Magandang araw. Kilala niyo ito? Yan ho ba yung batang nawawala? Hanggang ilang testigo ang nakausap nila at nakapagbigay ng impormasyon. Nakita namin siya sumakay sa kotse. Nung lalaking paratiting tumatambay dito. Sino ang lalaking sinasabing huling kasama ng biktima?